So good morning guys. For today's vlog, punta tayo ng Cavite. Dali natin to si Sedya sa mekaniko natin dun. Actually mekaniko ni Utol yun pero yun yung pinaka main mekaniko namin dalawa, si Boss Olan. Patitignan lang natin to, normal check-up kung anong mga dapat ayusin, prevention. Wala naman itong problema. Gusto ko lang pa-check, especially pang ilalim. So punta tayo ng Cavite. Ito yan sa may Imus. Let's go. So time check is already 10:45 and we are here in SLEX going to MCX tayo mag-exit. Hopefully mabilis matapos tong ating check-up para sa ating Sedya. Okay naman ang takbo niya. Wala naman itong problema. Nag-100 nga ito. Easy 100. Ayaw natin kasi magkaroon ng problema yung auto natin. So ito yung isa sa mga sakyan na hindi tayo binigyan talaga ng issue kahit isang beses. Hindi ko na itong mabenta pero hindi ko siya binenta. Hinold ko siya dahil nga alam ko walang stress to. Unlike nung previous nating auto, aircon and laging nag-lose yung baterya, laging napaplat. Ito miski isang beses wala pa itong binigay na aberya sa akin. Kahit maplat, hindi, kasi Goodyear yung gulong nito, matibay and well maintained to nung kinuha natin. So pa-check lang natin yung ilalim, then pa-check din natin yung PMS, ano yung mga dapat checkin dyan sa makina. Yung pintana, papagawa ko na to, sirate, nasira, para at least pag mag long ride tayo walang problema, walang isipin. Kasi parang may narinig ako lumalagotok sa kanya. So usapang Sedya tayo guys. What can I say with this car is a old model car. So we are here, exit MCX 77 na pala ang rate dito from Santa Rosa. So may 438 pa tayong balance. Kakaload lang natin ng 500 pieces. Pero what I observe with this car compare sa mga lumang nadala natin, maganda pala ang nito, makina. Ang tumakbo, para siyang Corolla 1.6. Pero ito medyo matipid sa gas. And basically what I observe here, malakas yung makina, matibay, galing siyang tumakbo, saka napakalakas ng aircon. Yung pang isang malupit dito sa auto na to, may hatak din naman siya, malakas din sa ahon, malakas din sa hatak. Kailangan mo lang talagang i-maintain talaga yung sasakyan para ma-prevent mo yung kung ano man yung pwedeng masira sa kanya. Pero syempre nag-iisip pa rin tayo na mag-upgrade. Pero as of this moment, very good tong auto na to para sa akin. Kasi usapang upgrade, kung mag-upgrade ka and malaki yung pamilya mo or kung saan mo siya gagamitin pang business, pwede yun. So sa business naman namin, hindi naman actually necessarily yung mag-upgrade ng sasakyan. Kasi okay pa naman to eh. Okay pa naman siyang manakbo, lakas ang preno, everything deals good with this car. So this is a 2008 model. Hindi siya top of the line pero gandang klaseng tumakbo. Medyo madumi yung auto natin, hindi natin nalilinis pa.
matibay yung mga ganito niya. Yung last issue ng moto na nakuha natin, pinapasok ng tubig dito sa ibabaw ng salamin. Ito naman walang ganong issue. So basically nakuha kasi natin to fresh eh. Very fresh natin siya nakuha. Tinakbo niya is 40 plus lang, ay 38 something lang. Ngayon nakaka 52 na siya. Maintenance oil to ni Mrs. I think 50,000. Pero hindi niya pinapa. So nandito na tayo. Na-late ako, Boss Olan. Boss Olan, na-late ako eh. Late din naman ako. Palit tayo ng gasket. Gasket, tapos yung belt, saka spark plug. Patignan natin yung ilalim. Kung ano pwede natin ipadagdag para maging mas matibay. Depende ba yung lupa mo? Servisyo nga. Tagal nang walang palit oh. Almost ilang years. Ngayon lang napalitan. So pati yung gasket, papalitan na rin yan, boss, no? Kasi tumagos na to eh oh. Wala. Scratch. So pinapalitan din natin yung gasket dito. Then yung spark plug. May kakapit na rin yun dyan. So we are done sa ating PMS thing na pinagawa dito kay Seja. And meron pang hindi isang nagawa. Ito palang si Seja na to, may stabilizer to. So yun ang kailangan pang gawin. Pero hindi pa naman necessarily. Eh syempre itong bintana hindi na rin napagawa dahil late na tayo eh. Siguro pag nakabalik na lang tayo uli manoloobin. Yung dalawa lang na yun ang papagawa natin para at least wala na tayong isipin kay Seja. So that's it for our vlog for today. And pauwi na tayo. Time check is 5 o'clock. Inabot na tayo ng hapon kasi late na rin tayo nakarating dito. So dito tayo sa Imus. Yan, Imus, malayo-layo pang biyahe natin, guys. Then kasama na rin natin yung ating bird na kinuha natin kay Utol. Binigay niya sa atin kasi hindi niya na maalagaan. So tayo na mag-aalaga niya sa ibon na yan, lovebirds. So that's it, guys. Thanks for watching. Please follow my YouTube channel Biyahero, Facebook Biyahero. Matagal-tagal tayong walang upload sa YouTube. So ngayon pa lang ulit tayo mag-upload, guys. Thanks for watching. Peace.